alone. She only has the people, her political base. Yan ang maganda kay Sara, no? Pero may nagsabi kasi sa akin, no, na malapit sa very, very, very reliable. How reliable? 100%. Like 100%. Hindi ko na sabihin kung sino dahil lang ako na. Hindi ko sabihin na siya yung Alright. Sinabi ko kay Maricar siguro. Sabi sa akin, siguro malalaman ko sino nagsabi, basta itong sinabi niya. At sinabi niya sa akin to bago ako umalis ng Pilipinas. So 2020, mga June. Sabi niya, nakita niya na to. Na-foresee niya na to, itong taong to, nakita to. Sabi niya na, ang wag na wag niyong aakusa kay Sara is nagnakaw siya. Yeah. Dahil magagalit talaga yan. At ang sabi niya, mas malala pa sa akin yan pag may magbabribe. Yeah. Yan ang sabi nung 100% na tao yun. Kaya sabi niya, Yeah. wag na wag niyong iaakusa sa kanya. Dahil hindi niya kayo titigilan dyan. Dahil dyan daw maingat si Sara. Iakusa niyo na raw lahat. Iakusa niyo na raw lahat kay Sara. Pero yung magnanakaw siya, hindi niya kayo papatawarin. At dyan nila inumpisahan si Inday sa 127 million, sa 125 million na yan, na hanggang ngayon hindi nila tinitigilan. So, Na hindi tinitira ng Yellow Pinks, nag-go all out laban kay Martin at BBM ang Yellow Pinks because Sara Duterte will be the beneficiary. As simple as that. No, kaya gusto nilang gawin muna, okay, mamaya na namin katitirahin, tanggalin mo muna natin ang tinik sa ating ng ambisyon nating lahat. Yan. Si Sara Duterte ang tinik sa ambisyon nilang lahat. Parang ano lang yan, parang John Wick lang yan. Yeah. Di ba yung sa John Wick? Di ba yung komunikado. Yeah, correct. Anong John Wick yun, yung kalaban ni John Wick, yung bulag, 'di ba? Nagkampihan muna sila para tigihin yung bago siya tigihin ng bulag. Nagkampihan muna sila para tigihin yung balakid sa kanila. And then ending sila uli. So 3 yata yan. 3. 3 ba yan? Yeah, so, 3. Ganun lang yan. Kaya nga si Sara, she has nothing to lose. Dahil, actually, naging vice president na siya. She was voted by 32 million people and you cannot take that away from her. She's the youngest vice president to be elected. The most number, made history after ng tatay niya maging presidente, naging vice president siya. So kung family bragging rights lang, hindi yun na mapapantayan ang nangyari sa mga Duterte. However, for Sara Duterte, this is beyond family bragging rights. And maybe this is already her, actually sabi ko nga, natutuwa ako nangyayari to kay Sara. Not because I want her to be impeached. Because, aminin man natin sa hindi, hilaw si Sara nung napunta sa international. Sa national. So, she needed to experience this. Kasi si Sara noon, 3 terms pa lang siya naging mayor. 3 terms ang isang term ng vice mayor so parang kaya nga siya alanganin siyang tumakbong presidente kasi hilaw pa siya. Ngayon si Sara, kita niyo si Sara ngayon. Nung in-interview ko si Sara noong 2019, ang isa niyang 2019 by 2020, sabi niya, ang isa sa mga pinaka approaches sa sarili niya, yung public speaking. Yan talaga ang talagang meron talaga siyang stage fright, kinakabahan siya, hindi niya kayang humarap yung maramihang media, ganyan. Kaya namimili lang siya ng makakausap. Pero ngayon si Inday talagang anong ginawa ni Inday? Hinasa nyo si Inday. Hindi kayo nakapaghintay. Yeah, that's correct. Ang ginawa nyo kay Inday, you put pressure on a rough diamond. Yes. Now, you are putting pressure on a rough diamond. Kaya nga ang sinabi ko sa inyo, pagkatapos ng lahat ng ito,
If she survives this. Yeah. Yung nangyayari sa US ngayon ginagawa ni Elon Musk, dahil I'm Yeah. telling you, it will happen. Lahat Yeah. ng ginagawa ninyo, lalabas yan. Kaya ang Yun nga, kasi, yun nga, inasa nyo yung blade eh. Purol pa si Inday eh. Purol pa si Inday sa national yeah, eh. that's correct. Hinasa nyo. Hinasa nyo na ng gusto. If you survive an impeachment, look at what Trump. Kaya si Trump ngayon walang makakabig kasi Trump Correct. survived 2 impeachments. 2 would like a reset. No, they would like a reset, political reset. Kasi grabe na yung hindi bulag ang mga tao. Actually, natutuwa nga ako, no? May mga nakikita ko nagva-viral na mga reels sa Facebook. Hindi sila mga vloggers. Mga ordinary sila mga tao. Tapos grabe yung share ng mga pinashare mga inaano nila. Siguro mga 12,000. Alam mo, hindi, they're just ordinary Facebook users. Pero gumagawa sila ng mga reels, no? Tapos grabe yung likes, grabe yung share, grabe yung mga comment ng mga tao dun sa sinishare nila in support of Sara or even in support of Duterte. These are not your DDS vloggers, ha? These are Yes. just ordinary people. Ordinary Filipinos, yes. Yeah, so magkakaroon niya ng grand reset. Yung mga tao kasi pagod, karamihan yan, middle class, ganyan. I don't think yung mga binibigyan nyo ng ayuda would come out and sacrifice their lives in order to prevent a possible great reset.